Dear Kuya Allen, ako po si Raymond, 40 years old. Isang negosyante dito sa Makati. Patagal ko na pong sinusubaybayan ang mga kwento sa channel ninyo. At ngayon, ako naman po ang gustong magbahagi ng kwento ng pag-ibig na hindi ko inaasahang darating pa sa ganitong yugto ng buhay ko. Lima na po ang naging relasyon ko noon. Puro kababaihan. Hindi ko po inaasahang darating sa punto na ang puso ko ay titibok para sa isang mas batang lalaki. Isang 24 anyos na artist na nagngangalang Josh. Nakilala ko siya sa isang art exhibit na pinunduhan ng kumpanya ko. Natuwa ako kagad sa kanya. Hindi lang dahil sa talento niya, kundi dahil sa kabaitan, sigla, at kasimplihan niya sa kabila ng galing niya sa sining. Noong una, hindi ko pa inaamin sa sarili kong nahulog na ako sa kanya. Pinilit kong iwasan dahil sa age gap namin at dahil sa opinion ng mga tao. At dahil sa takot ko na baka ako lang ang seryoso. Pero habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, naramdaman kong may connection talaga kaming dalawa. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga dati kong karelasyon. Si Diyos ay palatawa, palabiro, pero malalim kong magmahal. Hindi siya nahihiyang iparamdam sa akin na espesyal ako. Lagi niya akong kinukulit na alagaan ang sarili ko. Sinasamahan ako sa mga art show. At minsan, nagluluto pa para sa akin kahit na hindi siya marunong. Ramdam ko ang effort niya. Kahit hindi niya binabanggit ang salitang pagmamahal. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob ako magtanong. Ano ba talaga tayo? Ang sabi ko. Napatingin siya sa akin. Ngumiti. At ang sabi niya ay, Raymond, hindi ko alam kung paano mo titingnan ito. Pero simula pa lang, mahal na kita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa takot. Ano ang sasabihin ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, mga kliyente ko. Ilang araw akong tahimik. Pero sa loob-loob ko, mas nangingibabaw ang kasiyahan kaysa sa pangamba. Naging kami ni Diyos, Kuya Allen. Masaya ako. Pero hindi ito naging madali. Ilang kaibigan ko ang lumayo sa akin. May ilan pa akong narinig na
Nagsabing crisis sa midlife lang daw ito. Pero si Diyos, nananatiling tapat. Hindi niya ako iniwan kahit noong mga panahong parang ayaw ko nang lumaban. Minsan, naiisip ko kung hanggang saan ba kami aabot. Mas bata siya, mas malawak ang mundo niya. Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung may dumating sa kanyang mas kaedad niya? Mas fit sa lifestyle niya? Pero tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang totoo na mahal niya ako. At mahal ko siya. Hindi yun ilusyon. Totoong totoo sa puso ko. Ngayon, 1 taon na kami magkasama. Unti-unti ko nang natututunan na hindi dapat idikta ng lipunan kung ano ang tama sa puso mo. Hindi basihan ng edad sa ilalim ng pagmamahalan. At kung totoo ang pag-ibig, kakayanin niyo ang lahat ng ingay sa paligid. Kuya Allen, gusto ko lang po sanang marinig ang payo mo. Mali po ba ako sa pagmamahal na ito? Tama po bang ipaglaban ko si Diyos kahit maraming tumutuligsa sa amin? Lubos na gumagalang, Raymond. Raymond, una sa lahat, salamat sa matapang mong pagbabahagi. Sa dami ng takot na kinakaharap ng mga katulad mong nagmahal sa kabila ng edad, ng kasarian, at ang opinyon ng iba, isa kang inspirasyon. Walang mali sa pag-ibig kong totoo, tapat, at walang inaapakang tao. Ang importante ay nire-respeto niyo ang isa't isa at pareho kayong lumalaban kahit para patunayan sa iba, kundi para sa sarili niyo. Oo, may mga paghuhusga. Mas mahirap kapag malayo ang agwat ng edad. Pero kung nariyan na ang pagmamahal, pangunawa, at respeto, mas matibay pa kayo kaysa sa relasyong perfect sa paningin ng mundo. Ipanalo mo ang pag-ibig mo, Raymond. Hindi dahil sa rebelde ka sa mundo, kundi dahil pinili mong maging tapat sa sarili mo. Sana nakatulong ang payo ko. Maraming salamat. Kung meron po kayong may ipapayo kay Raymond, paki-comment na lang po para mabasa niya. Maraming salamat.